Alright, welcome to another video. Charlie is here again. Dire-diretso na si Charlie sa atin ulit. Mga lightworks lang. It's his second week on us, with us. Last week, ginawa niya yung brake lining sa likod ng 124 din. So ngayon yung harap naman, may ayusin kami. But before we start, please do subscribe. If hindi ka pa nakasubscribe, please help the channel out. Please help grow our channel, no? Dahil 50% of you not yet subscribed, sayang naman. So ito, ginawa natin dito, as you have known, if you have been following this build, yung mugs, pinalitan na natin ito. Yung magandang mugs na may labi. 17s, period correct. So sinalpak na natin. Pero, nung last time na denive namin, last week, kumakabig naman malakas papunta rito. Sobrang lakas talagang gumagano. So unusual siya. So ito, inassume ko lang, baka nag-stuck na yung caliper natin. Rebuild. So, bumili tayo ng rebuild kit kay Joe and syempre, mukhang tama naman. Iba palang klase. Isa lang yung piston sa harap. Pero wala silang piston. So lilinisin na lang ni Charlie yung piston. Dali na lang namin sa linis, pero importante yung mga goma, left and right, meron. So that's the job for today. I'm hoping yan yung dahilan ba't kumakabig ng malakas. Kung hindi pa rin nag-work, kung nagkakabig pa rin mamaya, baka goma oblong. No, since second hand to, hindi natin alam. So yun yung final assumption ko. Pag kumakabig pa rin, after namin ma-rebuild yan, goma siguro oblong. Pero ito kasi hindi pa namin napapalitan yan. Ako, hindi ko pa rin napapalitan to. Hindi ko pa rin nare-rebuild yan. Ever since I got the car. So okay lang. At least, halos bago preno na natin. Pag naayos na ni Charlie yan. Makapal pa naman yung brake pads. Pero palitan na natin ng brand new. Since nag-rebuild na tayo ng caliper. Diba? Pag light job kaya ni Charlie. Ito light lang naman. Pinabalik natin siya. Tapos yung isa mamaya. So yun lang naman. For today, pati yung Lexus na itim, papalinis ko lang din yung brake kasi ang ingay nun, talagang squeaking sound. Pag ginagamit mo siya, nakakairita. So malamang linis lang din yun. Meron naman tayong ditong brake cleaner Yung binili nating mahal kila Boss Ray. Diba, nagpabili siya. Ito, may brake cleaner naman tayo. Bah, paubos na rin. Gamit din. So, ito, magagamit mamaya ni Charlie to. Baka kailangan ko pa bumili ulit ng isa. Paubos na rin pala. Malapit na. Yan lang naman. Simple job for today. So, very mechanical. Kanina nga daw, halos din na maikot to. So, mukhang stock up na talaga. Mukhang tama tayo. So, nakarekta na. Yan, pinapump na ni Charlie yung lumang fluid. Tapos papalitan natin, syempre. Bosch. Yan. Lagay tayo link dito. Meron naman sa mga Lazada to Bosch. Pero galing kay Joen to. Mahal din. Yung rebuild kit, 1.5. Per na. Yung sa Pajero, less than 1,000 lang. Pero rear yun. Ito kasi front, mas malaki. Tsaka, single piston lang na malaki. Karaniwan naman yan sa luma. Siyempre, 40-year-old car. Hindi pa natin napalitan. Tapos yung mga bushing yan, yung mga rubber. So, kung naka-experience kayo ng biglang kabig, out of the usual. Kasi diba nangyari na rin sa E150 natin dyan, kumabig ng malakas. Tapos umusok. So, stuck up din yung caliper, diba? Naayos na. Ayun naman, pinalitan natin yung caliper kasi walang mabiling rebuild kit. Pero dito, buti may rebuild kit, mas mura. Mahirap surplus kung mag-surplus kayo kasi hindi mo rin alam yung condition nun, ng goma nun, di ba? Ganda talaga brand new. Mura lang naman. 1.5 kay Joen for the boat. Tsaka, it's a simple job naman. Ako, ito lang yung trip ko, no? Ganyan, pinapanood ko lang si Charlie. Ginagawa auto natin, masaya na ako dun. Hindi ako gumagawa kasi hindi naman ako marunong. Tsaka, I have no intention of learning. Hindi ko forte, hindi ko linya. Again, mas nakakasira ako kaysa makakatulong. So kung tumulong ako kay Charlie, mas makakasira lang ako. No? Hindi talaga ako gifted yung kamay natin. So yan, na-enjoy ko na. Sinisilip-silip lang siya. Bili tayo pesa, tapos gagawin niya. Doon lang, project car, literal.
those who have following this build, alam niyo naman, yung pinagdaanan namin ni Charlie dito, tsaka ni Mike. Sama na natin si Mike dahil si Mike nakapagpatino ng makina niya. Siya rin yung naasahan natin yung nawala si Charlie. So, dami na. Pero happy naman ako. Yung value nito, tumaas na. Napataas ko na. Lalo na ngayon, may mugs na. Na tama. Diba? So, lalong tumaas na yung presyo nito. Ito yung ginawa ni Charlie last week. Oh, hindi na nalalaglag. Maganda na. Oo nga pala. Tapos, meron akong nabiling liquimoli ulit. Ito. Teka. Hanapin natin. Tapos, ayun. Siyempre, Mr. Cool. Pabango natin. Shopee lang yan. Shopee. Type nyo Mr. Cool. Lalabas na yan. Ito. May bago. Liquimoli. Pandaga, oh. Murder spray. Sprayan mo na rin yung mga wire. Murder spray. Nakita ko lang eh. Made in Germany. Ano to? Anti-daga. So, ito maganda. Lalo na kung nasa stock yung kotse nyo. Para hindi dagain yung mga wiring. Siguro sa mga wire to. Yan, yung mga wire ganyan pwede. Palagay ko kay Charlie mamaya. Ayan, para makita. Tayo, picture ko lang. Tapos lahat, lalagyan ko. Sprayan ko lahat. Pati syempre si Range Rover. Dahil for some reason, ang mga daga, mahilig sa Euro. Iba ata wiring ng kahit yung Pajero gagawa na, lalagyan ko nito. Iba ang wiring ng Euro. Talagang trip nila. So, ayan to, lagay natin yung link. 500 pesos lang ang alam ko. So, yung mga possible na pwedeng tamaan, kainin ng daga. Papasprayan natin mamaya. No? So, nakita na rin ni Charlie, yung brake hose natin, palitin na. Maganit na. Oo, di bili tayo ulit. Madali lang naman gawin yan. Balik siya ulit next week. So, kailangan ko bumili, pares. Brake hose, front. Sayang, dapat ngayon na. Wala, ganun talaga eh, pag home service eh. Balik na siya ulit. Yun. Yun lang. Another pagawa video for you guys. Wala. Time for a rebuild talaga. Dumi. Ito, lilinisin niya. Brake cleaner lang paglinis mo dyan. Meron ka. Wala mabiling piston. Bibilang ko sana ng bagong piston. Wala. So, ito yung papalitan. Yung mga goma-goma. Tayo, suking-suking na tayo ng rebuild kit eh. Diba? Pagka if you guys have following, napakadami na nating pinagawang mga rebuild dito ng mga brake. Kasi puro luma kotse natin. Ayan. Linis, oh. Baka pa, wala pa siyang bulutong. Oh. Yan ang German quality, Mercedes-Benz. Kaya sabi nila, the best sedan ng 124. Actually, kaya nila ginawa yan. Sabi nila, ang claim nila nun, the car will last forever, will run forever. Using high quality materials. Ayan yan. So, after 40 years, yan, stock po. Oh, diba? Ngayon lang ni-rebuild. Sa inyo eh. Talagang diba, during that time, sabi nila, this was the best sedan. And meant to run forever. So, patunayan, hanggang ngayon, tumatakbo naman. Basta ma-maintain na maayos, no? Buksan na yung isa. Yan. Bagong goma. Galing sa trusted dating, si Joen. Halos lahat ng pesa nito galing dun. Makakabili kayo. Pinabalik na natin pa isa-isa. Nilalagay lang pala talaga, no? Dali lang, ha? Sakto yan. 0-0 din sa inuupuan. Simple lang, dalawang goma lang siya. Tapos may gasket na isa. Sa dumi. Seal sa dumi. Seal sa dumi, para di pasukin. Hirap na itim talaga, oh. Dumi na naman, oh. Kakakarwas lang natin ito last week. Kaya nga, ayun. Ang pangit sa itim. Bilis madumihan talaga. Tsaka to. Tsaka to, bilis madumihan to. Ito, no, isang araw lang. Kakakarwash. Ang maganda si Pajero, yung kulay na. Ito, isang buwan na walang ligo-ligo to, more than. Madumi na pero hindi halata. Kasi brown siya. Pero pag tinan mo yung salamin, madumi na. Pero ito yung magandang kulay. Hindi dumihin yung kulay. Pero ito, yun, nakaitim, grabe. Yan na, yung
plate cover. Nalagay na. So yun na, rebuild na yan. Pabalik na niya. Nalinisan na yung everything. Tapos bleeding na. Kumaya. Andyan na rin ata yung brake pads natin. Galing kay Joanne, hinabol ko. Dumating. Grab, hinabol ko. Nakalimutan ko kasi bumili. As a rule, pag nagre-rebuild ako ng mga brake, dapat pinapalitan ko yung brake pads para bago ulit. 2,000. Kay Joanne ulit. Ano na, kaliwat kanan. Although maganda pa naman yun, pero wala, ganoon talaga eh. Wala akong magagawa eh. No? Grabe, laki na nagastos ko na naman dito. Last week kami ni Charlie, naka 6,000 kami dun. Sa brake lining. Diba nasira natin dahil sa mugs. Tapos ito naman ngayon, sumabay naman bigla. No, ganun talaga pag luma eh, no? Sabay-sabay. Di pa tapos yung Pajero. Yung Pajero bukas naman. Ay, naku, buhay talaga, no? Pero anyway, punta muna akong Robinson. Gagawin lang ako sa Gretos. Balikan ko si Charlie. It's 5 o'clock. Kakabalik ko lang. May inayos lang ako. So, tapos na si Charlie actually. Pinapacheck ko lang itong Range Rover dahil nalalaglag. Ito. Naglulus. So, ewan ko ba't nalalagyan ng ingay. Yan, si Charlie magaling naman sa installation yan. Habang andito siya. Bumibitaw nila. Paano pa sigipan? Hindi masisipan yung papalitan mo yun. Yung lock na Anong lock yung mga goma? Yung puti? yung puti. Picture kaya muna natin. So, here is the Benz. Okay na. Na-rebuild na natin yung dalawa. Front, left and the right. Or passenger, driver-passenger. Medyo may tama na rin daw to. Tapos, yung disc brake may tama na. I mean, the rotor disc itself, may tama na to. So, kailangan na rin daw palitan. So, isasabay ko na sa brake line niya. Kasi yung brake line, kailangan palitan yung harap. So, yung rotor naman. So, tama yung nangyari na dito, no? Yung likod, bago na yung rotor nito. If you can remember, si Mike ang gumawa. Pati bago na rin yung brake line sa likod niyan. Nung nirebuild natin siya. So, yung likod bago, yung disc. So, ngayon, harap naman ang umabol. Diba? Ganun talaga. Pag luma, ikaw nga aabutan. So, papalitan mo. Ang importante, may nabibiling pesa. May mga mekaniko, parang si Charlie, nagagawa. So, next job namin, yun, mag-source na ako kay Joey nun. Tatanong ko muna kung magkano. So, ito, buti nahanap. Kung dyan lang pala. Teka lang. Nalaglag lang pala dito somewhere. Buti nakita ni Charlie. Kasi pangit, naka-open. So, ayos na siya. And, hindi na natin nakita. Na-sprayan naman niya ng yung liquimoli natin na anti-rot. So, na-sprayan naman niya yan. Yung mga wires. Tapos, itong si Lexus, okay na rin. Pinalinis ko yung brake dahil sobrang dumi. Dumi, oh. Dumi ng auto. Ito, papakarwash ko to. Grabe dumi. Putik-putik, oh. Diyan lang yan. Okay na rin daw yung brake. Malinis, tapos niliha niya. Kumbaga, parang nireface yung rotor natin. Makapal pa naman daw yung brake pads. So, parang nag-reface ka ng rotor. Niliha mo rotor na to. Yung ano, disc. Disc ko nga. Konti. Hindi naman mapupustos yan. Pero makapal pa yung, hindi pa kailangan palitan yung pads. Oo, makapal pa. Kasi naalala ko, pinalitan ko na rin yan. Alam ko si Charlie nga din gumawa nun dati. So, that's the job for today. Ikot na lang natin to mamaya. Checkin natin kung nawala na yung kabig. Bigla ang kabig niya sa kanan. Kasi unusual talaga eh. So, pag ganun yung kotse nyo, hindi naman kumakabig before, pero kung biglang kumabig, tapos hawakan nyo yung mugs, possible, nagsisis na yung caliper nyo. Lalo na kung if it's an old car. No? So, this might be a short video. Tenga tuloy. Drive natin. Testingin ko kung kumakabig na. Pero I doubt kung may kabig pa siya dahil nakita nga ni Charlie na sis na. No? So, yung rotor, kailangan natin palitan dahil di na rin pantay. So, ewan ko. Pero parang mayroon pa rin. Eh, oh. Oo nga. Oh. Sumasayaw. Ah. May sayaw pa rin. Minsan, lamdam ko na. Ako lang kung it has something to do with the rotor. Pero may sayaw pa rin siya. Nararamdaman ko nga. Kumakabig pa rin.
So anyway, tinan natin, palitan natin yung rotor disc. Eh, nakita naman niya eh. So teka, ikot muna tayo. So sadly, meron pa rin, hindi pa rin siya nawala. Eh, ganoon talaga buhay. Pa-double check ko na rin yung alignment. Ito. Actually, hindi ko pa napapa-align to eh. Pwede tayo pumunta ng Goodyear. Merong Goodyear na magaling sa Marcos Highway. Para just to check. No? Wala naman sama. Hindi naman nata ganun kamahal yun. Brake is better. Pero, yun nga. Ayun o. Dito. Kumakanan pa rin. Ang lakas eh. Lakas pa rin ang kabig niya. Dati hindi naman ganun. Ilalas ko yung goma, yung gulong sa harap. Kasi mahal din yun. Mga almost 5,000 ang isa. Putani brand nga lang. Diba? Hindi pa branded masyado. Pero Thailand naman. Doon kay Tatay Francisco. Saan natin pinakabit yung mags nito. Pero unahin ko muna yung rotor disc tsaka yung brake line. Para lang at least secured tayo sa brake. So, pangit pa drive niya, no? Talagang kumakabig eh, no? Ayun, no? Lumalaban yun. Diba? Lumalaban pa right side. Kahit na hindi na-seize yung brake natin, hindi na-seize yan eh. So, check natin kung ano yun. Might be also the goma, oblong, kasi nakakapalit lang natin ng mags, no? Dito ko natapusin yung vlog. Buisit na kabig. Akas ng kabig pa rin. Pero okay na yung brake eh. Kaya yun, no? Baka alignment and camber. Yung ilaw ni Rocky. Baka yung camber niya, alignment. Check natin. Last resort, goma. Baka oblong. Pero lakas talaga ng kabig kasi eh. Pero that will be the last part. Ito na yung mags. Gwapo naman na yung mags. The period correct mags. It takes a minute or two para masanay ka. Kung sanay ka sa black on black, tapos pag bigla ka nag-silver, takes a minute or two para masanay ka. Mas lumaki naman eh. So, mas sumiksik. Yan. Diba? Yan ang period correct. So, thanks for watching. Bye from the 124. Ayusin natin to, don't worry. So, please do subscribe. Hindi ka naman subscribe. If you enjoyed the videos, leave a like. Most important, yung comment nyo, no? Happy Saturday! Two different levels, I can never relate.